Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Alas 4 po ng hapon, kanina nang namataan po ng Pag-asa ang binabantayan po nating isang sama ng panahon ng low pressure area sa laing 700 kilometers east of Catarman, Northern Samar. Inaasahan po natin na magdudulot pa rin ng mga kaulapan ng nasabing LPA ng maulang panahon sa ilang bahagi po ng ating bansa. Partikular na dito po yan sa buong Visayas kung saan inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na meron pong kasama katamtaman hanggang sa paminsan-minsan ay malalakas sa pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala, dito naman po sa Bicol Region, ganoon din po dito sa Mimaropa, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular na dito po yan sa Caraga, ganoon din po dito sa Northern Mindanao, hanggang dyan po yan sa may Zamboanga Peninsula. Inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot naman po ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At dito naman po sa atin sa Metro Manila, asa natitirang bahagi pa po ng ating bansa, makakaranas naman po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances sa mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o gabi katulad po ng naranasan po natin nitong mga nakalipas sa oras. Kaya reminder pa rin po natin sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nung po sa mga area sa direkta pong naapektuhan ng low pressure area, magdoble ingat po kayo at maging handa sa posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois, maliit na po ang tsansa na lumakas pa ang low pressure area na ating binabantayan dahil nagkaroon na po ito ng interaksyon dito po sa ating landmass o dito sa ating kalupaan. Pero bukas, eto po, makinig po kayo mabuti, maaari pong may isang panibagong low pressure area na mabuo po dito at once na nangyari po yan, maaari pong mag-merge o magsama ang dalawang low pressure area sa isang sama ng panahon. So ito pong sama ng panahon na maaari pong mabuo ay ayan po yung malaki ang tsansa na mabuo sa pagiging isang ganap na bagyo o tropical cyclone. So tayo po'y patuloy na mag-antabay sa mga mangyayaring pagbabago sa mga susunod pang mga oras at susunod pang mga araw. Sa iba pang usapan, kahapon po'y nakaranas pa rin po tayo ng maulang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa dahil pa rin po yan sa epekto pa rin itong low pressure area. Kaya alamin po natin ito po nga rainfall amount o ito po yung rainfall data rather na naitala po ng Pag-asa kahapon. Ayon po sa kanilang datos, ang pinakamataas po nating amount of rain ay naitala po dito sa Maasin, Southern Leyte na umabot ng 87.3 mm. Sumunod naman po dito ang naitala po natin sa Hinatuan, Surigao del Sur na umabot naman ng 68.1 mm at ang ikatlo po natin sa listahan. Yan naman po yung 61 mm na itala po natin ito sa may Catarman, Northern Samar. At mga kababayan, ramdam na nga po ang excitement ng ating mga kababayan dahil nga po ngayon ay unang araw ng Setyembre at ito nga po ay panimula na ng Burr months. Alamin po natin ano kaya ang inaasahan nating lagay ng panahon ngayong buwan na ito. Alamin po yan sa aming pagbabalik. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Ang panahon po natin ay pabago-bago kaya naman sa buwan na ito ng Setyembre, ano kaya ang mga pagbabago na dapat nating harapin kung pag-uusapan natin ang lagay ng ating panahon. Ayon po sa Pag-asa, kung pag-uusapan po natin yung dami nito pong bagyo na maaari pong pumasok dito sa ating PAR, meron po tayong average number ng bagyo o tropical cyclone na abot po ng 2 hanggang 3. So yan po yung mga posible na pumasok dito sa ating area of responsibility. Ngayon naman po, tingnan po natin yung magiging movement ng mga bagyo na posible pong pumasok dito po sa ating PAR. Nakikita po natin dito sa datos po ng Pag-asa, ito po ay kanilang climatological records. Nakikita po natin meron pong mga bagyo na posible pa rin pong tumama o mag-landfall dito po sa ating bansa. At yan nga po ay maaring tumama dito sa may bahagi po ng extreme northern Luzon o kaya naman ay dito po sa may northern Luzon area. Pero meron din pong chances na maaari pong itong mga bagyo na papasok sa ating PAR umiwas dito sa ating kalupaan. So hindi po yan magla-landfall o tatama at yan nga po ay mananatili
lamang dito sa ating karagatan bago po yan tuluyang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para naman sa ating mga kabayan nagtatanong saan nga ba yung mga lugar na madalas po makakaranas ng mga pag-ulan kapag ganitong buwan ng Setyembre. Well, ayon po sa Pag-asa, depende pa rin po ito sa access o yung location ng ating ITCZ o Intertropical Convergence Zone at ganoon din po sa pagkakahatak o yung enhancement ng ating hanging habagat o yung southwest monsoon. So, ayun po, umantabay na lamang po kayo sa aming programa para po malaman po natin ang oras-oras sa updates tungkol dito sa lagay ng ating panahon. At sa punto ito naman po, alamin na po natin para po sa mga mag-aabang ng sunrise bukas, yan po ay magaganap 5:44 ng umaga at ang sunset po natin ay 6:07 ng gabi. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa News Live. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Amor Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.